Nats and welcome to Love Me Nats. Ayan, napaka-special lang araw natin ngayon kasi imbis na letter sender at babasahin ko yung letter, aba eto, live na live natin siyang mapapakinggan. Oo, eto, live na live niyang sasabihin at ikukwento ang hinaing niya sa puso. Oo, ang naging problema niya sa pag-ibig. Ang kwento ng kanyang buhay, pag-ibig. Narito na si Jeremy. Hi, Jeremy! Hi po. Good morning sa ating lahat. O, diba? Nauna pa yung palakpak. Hello, Jeremy. Ayan, si Jeremy, ilang taon na? 47 po. 47 years old? Naku, kaya pa. Kaya. Kaya pa, ayan. Si Jeremy, 47 years old from... Laguna po. Laguna, all the way from Laguna. Hello sa mga listeners natin dyan from Laguna. Ayan. Para kayo makatune in about www.facebook.com/@GoldenTigerRadio sa ating naman pong YouTube, www.youtube.com/@GoldenTigerRadio. Sa application, Google Store and Apple Store, search lang Golden Tiger Radio. On TikTok, ayan, don't forget to follow Golden Tiger Radio. Ikaw ba, Jeremy, naka-follow na? Of course, lagi ako nakatutok sa Golden Tiger Radio. Wow, sana all nakatutok at tinututok ang pakikinig at pag-tune in. Ayan, Jeremy, may gusto ka daw i-share sa yung love story. Ano ba yon? Sige, simulan mo na. Yes po. Gusto ko sanang ikwento yung naging love life ko when I was young. Mhm. And it started on high school. Oh, ilang taong ka niyan? I think nasa 18 years old ako nito. And ako kasi yung type ng person na ayaw kong isusugal yung sarili ko pagdating sa love. Ganon. Kaya kapag nung dumating yung elementary, actually ano na ako nung nagkaroon, parang graduate na ako ng high school. Oh, high school ka na nagka-jowa. Nagka-relationship. After. Oh, well, yun naman kasi dapat, yung elementary, yung iba may jowa na, hindi dapat ganoon. Oo, Like, yung mga ganun yun nga. stage kasi, high school, ayan, nagsisimula na yung ma-in love. Grade 5 meron na, nagugulat ako ngayon. Tapos, siya yung first girlfriend ko nun na naging kami, hindi naman totally naging kami agad, nagkaroon kami ng Pwede ba natin pangalanan kung anong pangalan ng babae? Kahit first name lang. Denise. Si Denise. Okay. At nagligawan kami for almost 5 months. Ganun. 4.5, tapos sinagot niya ako. And second year college siya na nga ako sinagot eh. No, Ang tagal. ganun katagal. To the point na naghihintay ako, ganun. Then, time has come, naging magkasama kami. We started renting our own like condo, tapos magkasama kami doon. Sabay kami nag-aaral since same course din kami. So, hindi naman kayo live-in? Hindi naman po. Oo. Kumbaga, kasi malayo yung bahay namin sa college na pinapasukan So, namin. nag-rent kayong dalawa na magkasama? Tulungan kami, Oh, ganun. edi parang live-in nga. Hindi, kasi magkasama kayo nakatira. Ganun ba yun? Pagdating kasi ng weekend, Umuwi kayo sa pamilya nyo. umuwi kami. So parang naging ka Roommate. dormmate / jowa. In short, live-in ng Monday to Friday. Oh, anyway, okay, continue. Tulungan kami sa rent, like 50-50 kami. Minsan pag wala siya, 60, ganun. May times na ikaw 100. Oo. May times Okay. na ako wala, Ano? siya meron. Okay. Tapos, nag-graduate kami parehas ng sabay. Na natapos namin yung college ng Wow, bongga. magkasama kami. Talagang may goal sila in life. Dumaan kami sa part na natutulog kami sa labas ng school kasi di kami makapagbayad ng renta namin sa tumatagal ng 3 months kaya kinikick out kami talaga. Tapos nababawi naman namin yun kasi nag-start din kami ng isang small business. Wow, bongga. Kami ng parang mga fruit. Parang ang ganda ng goal nyo, at saka Tulungan talaga. ang ganda ng path ng relationship nyo. Nagbenta kami ng fruit shake sa labas hanggang sa kumita na kumita, tapos nabawi namin yung
rent, nakapag-rent kami ulit. Parang ano lang siya, on and off talaga. Parang di mawawala yung problema sa relationship. Kasi umabot kami sa point na nalilate siya ng bayad, tapos ako may sobra, so binabayaran ko rin yung tuition niya. Tapos pag wala naman akong pambayad, siya lang magbabayad. Basta hindi kami umabot sa point na parehas kaming wala. Tulungan. Yan naman ang importante sa isang relationship. Tulungan. Pag wala siya, meron ako. Pag wala ako, meron naman siya. Kaya hindi kami umabot sa zero. Okay, Jeremy. Paano nagsimula ang masilimuot na pangyayari sa buhay niyong dalawa? Ayun nga, since akala namin kami na, hindi naman talaga mawawala sa isang relationship yung away, tampuhan. Oo, normal yon. Ganun. And nag-start yon nung graduate na kami. Then nag-decide na ako na baka time na to na humanap na kami both ng job na para hindi na kami dependent na nakaasa lang sa small business namin. So, ayun nga. Tapos may ka-workmate kasi ako na babae din. Okay. Tapos hindi siya comfortable dun sa tao na yun. Yun yung nagiging cause ng away namin lagi, to the point na parang nag-walk out siya, hindi siya umuuwi, ganun. And di na po pala kami nun nakatira pa sa isang renting nakabili na kami na sarili naming condo unit. Wow. Oo. Tapos yun, di siya umuuwi, pupunta siya Kasi nagsaselo siya doon sa ganun. katrabaho mo. Kaso, yung sa pagiging selosa niya, umabot na sa point na nananakit na siya. Ay, oo. Di ba? Parang hindi Pisikalan na. Ay ako, di naman ako gumagante as a kasi mabigat naman talaga kamay na lalaki, so hindi talaga ako gumagante. Umabot na ako sa point na nananakit siya, naninigaw siya. Hindi naman ako sanay sa ganong part ng relationship. Paano ka nakikipag-deal sa ganong sitwasyon? Kasi pag sinabayan mo yung apoy, mas lalaki lang yung apoy. Kaya dapat ikaw yung magiging kalma sa relationship. Hindi ikaw yung magiging gasolina para mas umapoy pa siya. Ganon. Kaya, noong time na yon, nagkaroon kami ng parang team building nung time. Tapos, kasama ako nun. Hindi ko naman in-expect na kasama rin yung ka-workmate ko na kinaiinisan niya ng sobra. Tapos pag uwi ko, yun, samot-saring bunganga na naman natanggap ko hanggang sa pares na naman kaming nag-away. Ganun. That time, kasi syempre, galing ka ng long trip, pagod ka, tapos pag uwi mo ganun pa sasabihin sa'yo. Hindi ko naiwasan, nag-lash out din ako, nataasan ko siya ng boses. Tapos, umalis siya, nag-walk out siya, nagmotor. Tapos, yun na pala yung last naming pag-uusap. Bakit? Ano nangyari? Kasi na-aksidente siya sa motor. Nabangga siya ng bus in the middle of the highway. Okay, ano nangyari sa kanya noon? Namatay siya. Namatay siya ng may sama ng loob. Tama ba ako? Ayun yung malungkot doon Na hindi man lang kayo nakapag-ayos. na hindi man lang kami nakapag-ayos at nakapag-goodbye sa isa't isa. Paano mo hinarap yung ganong sitwasyon? Napakahirap nun na, mga karoorkada, napakahirap na yung lumayo nga lang. Like for example, umalis lang yung tao na may sama ng loob sa'yo. Ang hirap na. Paano pa kaya pag nawala na siya sa mundo? 'Di ba? Yung una, hindi pa nagsisink in sa akin na wala na siya, ganun. Inaano ko lang na uuwi yun. Hanggang sa nakita ko yung balita, narinig ko yung balita, kumalat na yun sa Tapos, dun na siya nga yung na-aksidente. Tapos yung una pumasok Anong ginawa mo noon nung nalaman mo yon? Nalaman ko na lang nasa ospital na siya. Hindi ko alam yung Buti hindi ka sinisi ng mga magulang niya. Hindi. Like for example, bakit ano nangyari sa ganito? Bakit nagmumotor siya? Hindi kasi nagmumotor siya talaga normally. So that time So siguro. aksidente talaga yun nangyari. Pero hindi ko rin talaga maiwasan na sisihin yung sarili ko sa pangyayari na yun. Kasi syempre, hindi naman siya aalis kung hindi ako sumabay sa galit niya. So parang hindi naman dapat yun mangyari, to the point na every night sinisisi ko sarili ko. Umabot pa ako sa gabi na di ako natutulog, blame ko sa sarili ko at that time. Pero we cannot
change things or erase some moments in our life para mabalik yun. So, ako na lang yung nag-step up sa sarili ko. Hindi ako humingi ng comfort sa iba or what. Ang ginawa ko na, nag-focus ako sa Talagang sarili ko. in-embrace mo yung pain. Oo, para... At tinanggap na wala na siya. Kasi hindi niya naman gugustuhin na makita akong malungkot, na nalulugmok ko yung sarili. Kaya sinabi ko sa kanya na pinangako ko na lang sa isip ko para sa kanya. Tutuparin ko yung mga plano namin na magpapatayo kami ng vet, na magpapatayo kami ng library. Lahat yun, pinundaran ko na ngayon na wala na siya. At pinangalan ko sa kanya yun. Kamusta ka ngayon? Kamusta yung buhay mo ngayon na wala na siya? May bago ka na ba ngayong minamahal? Or bagong wala pamilya? Simula kasi nung nawala siya, hindi na rin siya naalis sa isip ko. She left, but she never left my mind. Talagang hindi ka rin talaga naka-move on sa nangyari. Kasi ang hirap din nun, no? Parang doon ka na lang maglalabas ng hinanakit mo, maglalabas ng damdamin mo sa puntod niya. Which is hindi naman na niya napapakinggan, hindi niya na nakikita. Although nandyan pa rin yung spirit niya. At for sure, binabantayan ka pa rin niya. Pero ang hirap din nun na alangan naman sumagot yung patay, di ba? hindi naman mangyayari yun at napakamalabong mangyari. Pero yun na nga, ang hirap makipag-deal sa ganyang situation. Paano ka araw-araw bumabangon? Siya pa rin yung reason ba't ako bumabangon. Kasi may mga nasimula na rin naman ako na about sa aming dalawa na it kept reminding me of her. And syempre, hindi mawawala din yung love ko sa kanya until now na wala man siya. Pero nandito pa rin siya sa puso't isip ko. Kung nabubuhay siya ngayon at kung like for example, for sure nandyan din naman yung spirit niya. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Una sa lahat, I'm sorry for what happened. Tao lang din naman ako. At alam ko na nasasaktan din naman tayo sa relationship na to. And kung napapakinggan mo or alam mo lahat, gusto ko lang sabihin na I miss you so much. And I wish you know how much I loved you. May bala ka bang pumasok ulit sa isang relationship pag okay ka na? Wala po talaga. Wala. So talagang nakastick ka sa kanya. Eh kaso wala na siya. Ayun nga, wala man siya pero Hindi mo ba bibigyan ng chance ang puso mo na kumilala ng iba para maging masaya ka naman in the near future? masaya naman po ako sa mga nagawa at napundar ko na. Oo, ngayon. pero mas masaya na ba yung kasama ka habang buhay? May anak ka. Kasama ko siya habang buhay. Oh, well, hindi naman natin siya masisisi at talagang yan yung gusto niya at yun yung nararamdaman niya. Siguro ngayon hindi pa rin niya maisip or hindi mo pa rin maisip na humanap ng iba at magkaroon ng panibago, di ba? Kasi nando ka pa sa process ng moving on diyan sa pain na nararamdaman mo. Ayan. Anong may papayo mo sa ating mga listeners na nakakaranas ng ganyang situation? Sa lahat ng listeners or sa lahat ng nanonood ngayon, always remember to cherish all of the moments na meron kayo. Huwag niyo sasayangin yung bawat segundo na kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Napaka-importante Kasi talaga. hindi niyo masasabi when or where mangyayari ang disgrasya at kapahamakan sa isang tao. Oo, hindi lang sa loved ones natin tayo nagsasabi ng I love you, thank you, kundi pati na rin sa pamilya, sa friends natin, sa mga lalapit nating kaibigan, di ba? Yan ang napaka-importante kasi hindi natin alam bukas ba nandyan pa sila or mamaya ba nandyan pa sila. We never know, di ba? God knows lang yan. Si Lord lang nakakaalam kung ano mangyayari sa buhay natin. Ayan, thank you so much Jeremy sa pagbahagi ng iyong kwento. Nawa kahit papano gumaan ang iyong damdamin, di ba? And at the same time, for sure, ang dami mga listeners natin at viewers ang naantig sa iyong kwento. Thank you so much. www.facebook.com/@GoldenTigerRadio sa atin naman pong YouTube. www.youtube.com/@GoldenTigerRadio. Both application, Google Store and Apple Store. Ano pang hinihintay nyo po? Aba, mag-download na po kayo. Search lang ang Golden Tiger Radio.
TikTok, ayan, live na live nyo po ako napapanood. Search nyo lang po ang Golden Tiger Radio. Oras natin. Syempre, mamaya na yan. Oo, eto muna. More music muna tayo. While waiting for our more videos. Ayan, abangan nyo po. Syempre, mag-tune in po kayo araw-araw sa Golden Tiger Radio. Ito para kay Jeremy. This song is for you, Jeremy, for Paalam Na. Alam mo ba yung kantang Paalam Na? Naku, napakasakit nito talaga. Talaga namang hugot song. Number 1 hugot song ito of all time from Rachel Alejandro. This song is for you guys. Dito lang yan sa Golden Tiger Radio. We've got her for